Good morning, guys! So, it is our 4th day and our last full day dito sa Boracay. Bukas uuwi na tayo, guys. Mag-breakfast muna tayo, tapos ipapakita namin sa inyo mamaya kung saan tayo pupunta for today's video. Let's go! Oh, guys, andito na ulit tayo sa breakfast area. Napalitan na siya ng chicken corn soup. Andito pa din yung mga tinapay. Etong mga tasty, hindi siya nagbabago. Yung mga iba yung nagbabago. So ngayon may garlic bread, ube pastillas, may French toast. So ito yung mga palaman. Ito ngayon ang itatry natin. Ay, wala na yung cheese kahapon. Meron pa ring salad. So, ito ngayon ang food. Corned beef. At hotdog siya ngayon. Spanish sardines. Tapos, may papasta ngayon. Tapos, creamy vegetable. Ayan. So, tara guys. Hi guys. So, ito ang pinili namin for today. Ay, pakita ko na nga lang. Ayan, tinapay naman for a change. Kukuha pa ako ng tinapay. Itikman ko kasi itong cheese. Tapos egg, syempre. Kape. Ito kay Dida. Si B, as usual, tinapay pa din. And then, baka kumuha ako ng soup. Kain tayo, guys. Hello guys, we are out and about. Nakasakay kami ngayon sa tricycle at punta naman tayo ngayon ng Station X and para makita din natin ang kalagayan ng Station 3 na beach. And also, maglalaro kasi si B sa Station X. So ayun guys, let's go. Punta tayo ng Station X. Ayan na nga. Ito na nga guys, andito na tayo sa Station X. Ito ay actually Hue Hotels. May pasukan yata dito guys. Parang ayun oh. Ayan, pasok tayo dito. So nag-tricycle kami mula doon sa hotel hanggang dito. 15 pesos ang isa. So 45 kaming tatlo. Yun yung mga ano lang, yung hindi special. So sabihin nyo, sakay kayo yung hindi special. Kasi pag special, tig 100 yata. At ayan na nga pagpasok. Ito na yung mga laruan guys. At ito yung iniintay ni B. Ayan o, merong ping pong. Oh. And then, merong mga football or soccer. Tapos may malaking chess board doon. Tapos banda doon, meron ding mga games sa mga tables. Pool table. Yung pool table yata doon. Ito na, nagtatawag ng baby ko. Ayan. Tapos guys, may mga kainan din dito. Pero mukhang mga sarado pa. Patingin, isa pa, bibi eh. Isa pa, patingin. Wow. Ayan guys, may malaking chess set. So, ayun. Kaya gustong pumunta dito ni B. Tapos, guys, doon naman sa taas, may laruan din doon, parang kids zone. Pero syempre, may bayad na yun. May bayad na siya. So, dito lang tayo guys sa free. Sa free lang tayo guys. Tapos guys, ito na yung mga rooms ng Hue Hotel.
Ayan. Hue Hotel na yan, guys. Ayun yung mga rooms. Tapos doon may pool doon. Pakita ko sa inyo yung pool. Ay, doon tayo sa kabila dumaan. Ayan, guys. Dito tayo dumaan. Para mapakita natin yung pool. Ayan. May restaurant dito. I think restaurant na ng Hue Hotel. Ito yata yung parang lobby nila. Tapos, ayan, guys. Oh, ayan yung pool nila. Oh, 'di ba ang ganda? So kung balak niyo mag-stay dito, guys, ayan. Ang ganda din. Ito yung Laud Restaurant. Mukhang dito yung breakfast ng mga nagsi-stay dito. Okay, guys, mula dito sa Station X, pag pumunta kayo dito sa kalye, paloob dito, papunta na yan sa beach, dito sa Station 3 naman. So, halika, pakita ko sa inyo. Halika, pakita ko sa inyo kung ano ang kalagayan naman ng Station 3. So, papunta doon sa beach, ayan, ang dami na rin ditong mga pwedeng mabilhan ng pasalubong, guys. So, dumami na din yung mga nagtitinda dito. So, let's go. Okay, guys, so pag tinuloy-tuloy nyo yung daan na to, madadaanan nyo na ang La Carmela. Ayan ang La Carmela. And, ito rin yata ang kabila. Tama ba? I think parehong La Carmela yan. Basta ito La Carmela talaga to. Tapos, ayan na yung beach. So, tignan natin yung kalagayan ng beach. And then, para doon sa mga gustong mag-try nitong Subo Restaurant sa Boracay, dito din siya. Ayan, kung makikita nyo, guys, Subo, Boracay. Ito ang kanilang ino-offer. True Taste of Luzon, True Taste of Visayas. Tapos, ito siya. Ayan, guys. Kung may mga kasama kayo na mga foreign, ganyan, very Filipino ang vibe. Ayan. Anyway, let's proceed na sa beach. Guys, ang ganda ng araw today. Di ba ng mga nakaraan, sobrang cloudy. At ayan na nga ang sinasabi ko, guys. Kung kailan hindi ako naka-swimsuit. O, tignan nyo. O. Guys, ayan ang Station 3. Oh, walang lumot, hindi ba? Dahil yung nakaraan nga is nag-uulan at maalon. Ngayon, may onti na lang yung alon, guys, hindi nakalakasan tulad kahapon. Oh, tignan nyo, blue na blue. Ang ganda, oh. Station 3, guys. Hindi ba? Kung kailan talaga hindi ako nakabiting suit, guys, talaga naman. Mukhang babalik tayo ng hotel upang magbihis. Oh, ayan. O, tignan nyo, guys, kahit doon sa malayo. O, wala kayong makikitang lumot gaano dahil nga inanod na ng ng mga wave, ng mga nakaraang araw. Ang ganda, guys. Sabi na kung kailan di ako magbibihis ng bathing suit, sa kagaganda yung panahon Alam mo, guys, palagay ko kahit tanghaling tapat, i-go ko na talaga mag-swim. Kasi nga, last full day na namin to. Tapos usually pag tanghaling tapat, syempre, konti lang yung nagsuswimming. So medyo masusolo-solo natin yung beach. Medyo masusunog nga lang talaga tayo, pero minsan lang naman. Ang ganda, guys. Oh, isa pang view. Mamaya, punta din tayo doon sa 1 uli para makita natin. Kasi dito, guys, medyo mas malalim agad. Mas mahaba yung mababaw na part kasi sa Station 1. May kasama nga akong bata. Ayan, ganda. Swimming tayo, guys.
Guys, we're back dito sa may Station X. Pakita ko lang sa inyo. Ito kasing Noni's. Ayan na, nandito siya sa may gilid ng Station X. Kung balak nyo kumain dito sa Noni's. Ayan. Nandito siya, guys. Nandito na ulit yung papasok ng ng Station X. Kabalikan natin sila. And just like that, guys, nandito na kami sa Station 1. Kung makikita nyo, nandito kami sa may grotto. Ayan, guys, oh. Nagbabalikan na unti-unti mga lumot, pero generally, wala pa din. Kumbaga, ma-enjoy pa namin mag-swim na malinis yung tubig. I'm assuming maya-mayang konti, mabawasan na yung mga tao pag nag-lunch time. So, dito kami nag-meet. Ayan, ang Sunnyside Cafe. Guys, highly recommended yung Sunnyside Cafe na to. Kasi, pag doon kayo sa second floor, dapat doon kayo sa second floor, guys. Ang ganda ng photo spot. No, and then katabi niya mamaya itatry natin yung... Actually, na-try na natin yung Smooth Cafe doon sa may Station 2. Pero parang gusto ko ding uminom dyan. Ayan, eto ko, guys. Siyempre, nagbihis tayo ng bathing suit. Akala ko wala na akong magamit na bathing suit. So, ginamit ko yung kahapon. And then, nung nakabihis na ako, meron pala akong rash guard na dala. Nakalimutan ko. Anyway, nasuot ko na. Carry na yan. Meron pala dito. Ito, guys, yung mga kainan dito. Ayan, may True Home. Tapos, merong Blake's Wings and Steaks. Ayan. Ito mukhang okay din magstay dito sa Watercolors. Hotels din yan. Hotels. Tapos, ayan, nakikita ko to, yung parang may sungay na yan, El Toro Loco. Hindi ko alam kung itatry natin dyan mamaya. Ayan, ikaswim tayo. Kasi malamang dito na kami sa area na to maabutan ng lunch. Pag may kasama kayong bata, pag ganun, kung ano yung available na sa lugar na yun, doon na kayo kakain. Kumbaga, hindi tulad kung mag-isa lang ako or dalawa lang kaming adult. May panahon kaming yung kung ano yung mga recommended, pupuntahan pa namin. Siyempre, pag may bata, mahirap yung ganun. Sulitin natin, guys. Tignan nyo, ganda, oh. Hindi ba? Ngayon lang natin nakita yung pagka-blue kasi nga napaka-cloudy nung nakaraan. May konti pa rin, pero hindi na yung parang baler levels parang kahapon. Grabe yung pagka-baler level kahapon. Okay, guys, so nakahanap na kami ng aming late lunch, kung saan kami magle-late lunch. So, dito sa likod ko, kung makikita nyo, ayan, nandito tayo sa Blake's. Ano nga yun? Blake's Wings and Steaks. So, dito tayo ngayon magle-late lunch. Mga past 1 na din kasi. So, ang maganda, guys, kung makikita nyo, dito sa harap ko, oh, ayan na ang beach. Banda dun lang ng konti yung grotto. So, may view pa rin kami habang kumakain. So, ito lang siya. Katabi ng True Home. So, ayan siya, Blake's. So, tara, pasok tayo, guys. Ayan, guys. Bale, dito kami sa second floor para maganda yung view. Tsaka wala naman masyadong tao. So, may salamin dito, guys. Hi, guys. And then, dun. Dito sa sulok yung table namin. Nawala yung mga kasama ko. Hindi ko alam saan nagpunta. Ayan. So, dito kami. And, oh, ayan, 'di ba? May view pa rin kami sa labas.
Ayan. So, maganda dito, guys. So, ayan. Nag-serve sila agad netong cropek. Guys, yung menu nila. Sobrang dami nilang offer. Ayan. So, merong pizzas. May soups. Salad, pasta. Syempre may steak. May ribs. And then, ito yung in-order namin. Dahil doon sa bata, favorite niya yung ganyan, honey garlic flavor na chicken. So guys, dito namin napili kasi una sa lahat, wala masyadong tao. Tapos, yung iba kasi doon, banda sa may Sunnyside, sobrang matao. Andyan, first impression ko din, ang ganda ng service nila. Very inviting yung staff. Pleasing yung personality. Ang sarap ng suka. So, tignan natin kung masarap yung food. Intayin natin. Pero the interior is really nice. Tapos, very maganda yung vibe niya. Ganda ng view. Tingnan natin yung food. Abangan natin. So guys, ito na ang ating cappuccino. Umorder ako dito ng cappuccino. Para hindi na tayo mag-iiba pa ng place. Para magkape. Ayan yung cappuccino nila. Ito na ang ating food. So yung cappuccino, diba? Tapos ito na yung truffle and cheese ba? Tapos may bacon bits din. Ayun o. And then ito yung kanina cropek. And of course, yung ating honey garlic chicken. So, ayan yung rice. Madali naman umorder ng rice kung magkulang. Let's eat, guys. Okay, guys. So, as expected naman yung lasa ng honey garlic. Ang gusto ko is crunchy siya. Crunchy siya, guys. Nagustuhan ko rin yung cappuccino nila. Surprisingly, no? Since hindi naman sila coffee shop. Pero okay din yung nila. Yung kape. Ngayon, itry natin tong truffle cheese. Tikman natin, guys, ha. Hindi ako masyadong fan ng truffle, eh. Bakit ko in-order? Magandang tanong yan. Okay naman. Mas masarap siguro siya kung pinatanggal ko nga yung truffle. Tsaka pwede sanang kainin ni B. Anyway, try natin. Kung makakain ni B. Init. Init ba? Sorry. I don't like it. Hindi mo like. Nalasahan niya yung truffle. So, hindi niya nagustuhan. Although, hindi kasi yung tapang yung truffle as I'd expect. Natikman mo, B, ito? Overall, guys, okay naman dito. Highly recommended siya kasi beachfront. Sobrang okay naman ang service ng staff. Maganda yung lugar. So, pang family, lalo na kung naghahanap kayo nung yung hindi sobrang crowded tas yung maraming nakatambay. I-recommend ko dito sa Blake's. Wings and steaks. Kain tayo, guys. Okay guys, ito ang aming final bill. It is 1,694. Ni-round off ko na. So, ayan. And, yun yung sa truffle pasta, 2 rice. Yung honey garlic naman kasi guys is 12 piraso yun. So, ang dami na namin nakain. And of course, yung cappuccino is a normal price naman na coffee. So, plus service charge na siya guys. Oh, ayan. Tapos enjoy pa siya dito. Ayan guys. Okay naman. Masarap naman siya. Siguro una-una yung complimentary chips nila. Yes. Masarap. Tapos masarap yung suka. Diba? The best yung suka.
And then they even refilled yung yung chips natin nung naubos na siya kasi nagustuhan siya ni B. So that's perfect. And then the cappuccino is also amazing. Yung chicken, wala naman ako masabi. May konting pink pero luto naman siya. And ako medyo maselan ako sa pink pero nakain ko naman siya. Tapos yung anong tawag dito? Mac and cheese. Yung mac and cheese na may truffle. For siguro ibang tao hindi magugustuhan yun. Pero ako, okay lang ako sa truffle. So nagustuhan ko siya. Hindi naman matapang. No, hindi siya matapang pero swampy para sa akin. Okay din yung kape. Yeah, kape yung kape nga okay din. So overall, our experience is amazing. Hindi ko lang sure guys kung magiging same price siya sa Manila kasi for example yung mga Jollibee dito and McDo mas mahal siya ng konti kesa yung presyo ng Jollibee and McDo sa Manila. Lahat pati yung mga KFC ganyan mas mahal siya ng konti, no? So maaring yung price dito is a little bit pricier din sa Blake siguro sa Manila kasi lalo na beachfront ganyan. Pero sulit guys, highly recommended siya. So, yun lang guys. Next natin, abangan nyo na lang kung saan tayo pupunta. Saan na ba tayo next? Babalik ba tayo sa pool? Babalik daw kami sa pool. Pero ang ganda, walang araw. Wala yung araw guys. Tingnan nyo. Ayan walang araw pero ang ganda. Pero sana meron pa ring sunset later. Yes guys. Abangan natin mamaya ang sunset. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng magandang sunset kasi naman mga nakaraan nga is masyadong maulap. So let's see guys. Hi guys. So ayan na nga, bumalik na kami dito sa hotel. Andito na kami sa pool area. Ayan sila. So, magbabanding lang kami muna dito guys. Kakatapos lang kasi after namin kumain, nilakad na lang muna namin pauwi dito sa hotel para matagtag din yung kinain namin kasi super busog kami. Tapos ayan, konting banding lang kasi maya-mayang konti. Na din, magsa-sunset na din. Hindi lang natin alam guys kung meron uling sunset kasi nga medyo maulap na naman. Pero sisilipin natin dun sa beachfront mamaya. Okay, so enjoy muna. Time check, 5:30 in the afternoon. Medyo makulimlim. Katulad kanina, medyo makulimlim. Kanina medyo maganda yung araw Tapos bandang hapon, medyo kumulimlim na. So, wala tayong makikitang sunset ngayong araw. Sayang, ito pa naman yung last full day namin dito sa Boracay. So, wala tayong makikita. Pero, ito, papakita ko na lang sa inyo yung activity na nangyayari dito ngayon sa Station 1. Kahit walang sunset, papakita ko yung mga paraw. Okay guys, ayan na. We are out and about again. Ano oras na, Dida? Kami ay bibili ng dessert na naipangako namin kay B. Mga 6:06 na. Yung gusto daw niya itry yung tanghulo. Ayan, so pupunta tayo. Nasa may main road lang yun, malapit sa D-Mall. Tingnan natin. Okay guys, kakabalik lang uli namin ni B dito sa hotel. Kasi paglabas namin pabili ng tanghulo, ginagawa pa yung tanghulo, ang tagal. And then, ibili dapat kayong pasalubong, ganyan. Grabe yung dami ng tao guys sa D-Mall. As in, so parang biglang dagsa ng ngayon, turista. Sabi ko, balik na lang kami. Tapos magte-take out na lang si Dida ng dinner namin kasi grabe talaga. As a tita, no,
Ayaw natin nung masyadong maraming tao, parang umiinit yung paligid, di na makadaan yung hangin. Happy na din ako na pauwi na kami tomorrow kasi nga maganda ng mga nakaraan, sakto lang yung dami ng tao. Ngayon mukhang biglang dumagsa na, which is good for the tourism dito sa Boracay. Mukhang dumami na din yung mga local na yung mga Pinoy na nagtatravel. Nung nakaraan kasi parang puro foreign lang nakikita ko. Hintayin na lang natin si Dida kasi at least siya makakahinga siya doon sa mga tao kasi medyo mas matangkad siya. Kasi kami kapag maliliit, mas na parang nakaka-suffocate tapos ang lalaki ng mga tao sa paligid mo. Ayan. So, natutuwa ako na mahangin dito sa hotel. Parang nakakahinga ulit akong maluwag. So, mga maliit lang kasi kaming tao, guys. So, hindi ko alam kung ganun din ba kayo kapag madaming tao yung parang nakaka-suffocate. Babalikan din kasi niya yung tanghulo ni B kasi nga hanggang ngayon hindi pa rin naluluto. Magpe-play muna kami na ang sungka. So guys, ito yung tinake out namin sa Mezerap. Beef kebab. Tapos kanin yung nasa ilalim. Tapos nagpakuha ako nung cilantro na sauce. Kain tayo guys. Wow! Sige nga, try it. Matalas yung taas niya. So, what you think? Okay. So, ayun guys, siguro kakain lang kami and then magpapahinga na rin, mag-e-empake pa ulit kami for tomorrow. And pagod na rin ang ante nyo. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please paki-like nyo naman and i-share nyo na rin sa mga friends nyo and family. And also, please subscribe to our channel, The Cube Explores, and follow us on our social media accounts. Thank you po for watching and see you on our next travels. Bye!